Magandang gabi, mga kabebe. Ito na naman si Tito Bebe nyo, handang makinig sa bawat tibok ng puso nyo. Alam nyo ba, minsan ang pag-ibig parang sound system sa plaza. Akala mo ang ganda ng tunog, ang lakas ng bass. Pero paglapit mo, puro feedback lang pala at pasag ang speaker. O kaya parang kantang paulit-ulit na pinatugtog sa jeep. Gusto mo nang bumaba, pero hindi mo magawa kasi nakakakanta ka na rin. Nakaka-LSS, di ba? Kaya kung may LSS ka sa pag-ibig, yang hindi mo makalimutan kahit anong gawin mo, yan ang pag-uusapan natin tonight. May isang kabebe tayo na hindi na makatulog sa bigat ng dinadala. Ivy, ang sayo. Tito Bebe, hindi ko na talaga maintindihan ang sarili ko. Lahat ng ginagawa ko, bawat tawanan, bawat tahimik na sandali, bigla na lang sumusulpot si Jeff. Okay naman ang buhay ko, maayos ang trabaho, kumpleto ang pamilya. Pero parang may kulang, may hinihintay ako. Parang nakapos ang lahat, naghihintay ng isang malakas na impact. Kaya hindi ko na kayang manahimik pa. Tito Bebe, kailangan ilabas to. Ako si Ivy, 28 years old, isang radio broadcaster dito sa Davao. Single ako at nakatira sa Toril proper. Ang buhay ko ay umiikot sa paghahatid ng balita at kwento sa ere. Madalas akong kumakain sa Mang Tonyo's Paresan, isang maliit na kainan na may mainit na sabaw pagkatapos ng shift ko. Dito ako nagpapahinga, nag-iisip, at minsan, nagbabasa ng script bago umuwi. Isang gabi, habang naghihintay ako ng pares, may pumasok na lalaki. Naka-uniform siya ng call center. Halatang galing sa graveyard shift. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa, malapit sa bintana. Absuelto ako sa phone ko, hindi siya pinansin. Pero nang bigla siyang tumawa ng malakas sa kausap niya, napatingin ako. Ang lakas ng tawa niya, umalingaw sa buong paresan. Nagtagpo ang tingin namin saglit. At sa isang iglap, parang may kuryenteng dumaloy sa akin. Si Jeff pala yun, ang lalaking hindi ko akalaing magpapabago ng lahat. Ang amoy ng kape niya, ang tunog ng boses niya, biglang bumalot sa buong kainan. Doon ko naramdaman na may nagbago sa loob ko, nang hindi ko pa naiintindihan kung ano. Simula noon, naging bahagi na ng gabi ko ang paghihintay. Pagkatapos ng shift, diretso ako sa Mang Tonyo's. Hindi para sa pares lang, kundi para sa presensya niya. Nasanay na akong makita siyang umupo sa pwesto niya, malapit sa bintana. Ang tawa niyang malakas, hindi na nakakairita. Sa halip, hinahanap-hanap ko na. Parang naging ritmo na ng gabi ko ang pagdating niya. Ang bawat sulyap, bawat pagtawa niya, parang nagbibigay kulay sa pagod ko. Dati, okay lang kahit hindi ko siya makita. Ngayon, parang may kulang sa araw ko kung wala siya. Ang simpleng pag-inom ng kape, naging ritual na. Naging kailangan parang hangin na nilalanghap ko. Alam kong delikado na to. Ang pagiging sanay sa isang tao ay nakakatakot. Pero paano ko pipigilan ang sarili ko? Parang may magnet na humihila sa akin pabalik sa kanya, gabi-gabi. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Nandito na naman ako sa Mang Tonyo's. Ay dibdib ko, parang may pumipiga. Bawat pagtawa niya, parang kutsilyo sa lalamunan ko. Kailangan ko magkunwari na wala lang. Ang hirap huminga ng malalim. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang baso ng tubig. Konting kibot, baka mahalata niya ang panginginig ko. Ang bawat sulyap niya, parang nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Pinipilit kong umiti, pero ramdam ko ang pilit. Parang may bomba sa loob ko na anumang oras sasabog. Gusto kong tumakbo, lumayo, pero nakadikit ang mga paa ko sa sahig. Ang bawat segundo parang oras na humihila sa akin palapit sa kanya. Ang init ng sabaw ng pares, hindi ko na maramdaman. Mas mainit pa ang dugo na umaakyat sa pisngi ko. Ayokong makita niya, ayokong malaman niya. Pero paano ko pipigilan ang sarili ko? Ang lapit niya, ang lakas ng presensya niya. Malapit na akong bumigay, malapit na. Ang lapit niya, halos magkadikit na ang braso namin sa counter ng Mang Tonyo's. Hindi ako makagalaw. Nasa likod ko siya, naghihintay din ng order. Ang amoy ng kape niya, humalo sa usok ng pares. Napakatahimik.
Walang nagsasalita, pero ang ingay ng isip ko parang nagwawala. Naririnig ko ang sarili kong tibok ng puso. Ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Pakiramdam ko, may sasabog. Mas mainit pa ang tingin niya kahit hindi ko siya nililingon. Ramdam ko ang pag-angat ng dibdib niya sa bawat paghinga. Parang may gustong sabihin pero walang lumalabas. Ang bawat galaw niya, kahit paglipat lang ng bigat, ramdam ko. Hinihintay ko lang na matapos ang lahat. Pero hindi matapos-tapos ang katahimikan. Ang hirap huminga. May nagtutulak sa akin na lumingon. Pero ayaw ng katawan ko. Para kaming dalawang magnet na pilit pinaglalapit. At sa bawat paglapit, mas lalong bumibigat ang hangin. Hindi ko alam kung paano ito matatapos. Umasok ako sa Mang Tonyos. Ang lamig ng kamay ko, kahit mainit ang gabi sa Toril. Parang may kuryenteng dumadaloy sa ugat ko. Nagpapabilis ng lahat. Ang paningin ko nakatutok lang sa counter, sa pwesto namin. Bawat hakbang ko may bigat at intensyon. Hindi na ako pwedeng umatras. Nandito na ako at ito ang simula. Ang amoy ng mainit na sabaw at pritong bawang bumabalot sa akin. Naririnig ko ang kalansing ng mga kutsara at tinidor mula sa kusina. Ang usapan ng mga tao, parang malayo, nagiging ingay lang sa background. Pero ang tibok ng puso ko, malinaw na malinaw, umaalingaw sa tenga ko. Huminto ako sa tapat ng bakanting upuan sa counter, kung saan kami madalas magkatabi, kung saan nagsimula ang lahat. Ang bawat paghinga ko, parang may gustong sumabog, kumawala. Alam kong narito siya, kahit hindi ko pa nakikita. Ramdam ko ang presensya niya, ang init ng tingin niya. Ito na, wala nang atrasan, kailangan ko nang harapin ang lahat ng ito. Ang desisyon ay nagawa na, matagal na. Hindi na ako magtatago sa likod ng script o mikropono. Haharapin ko na ang ingay na ito, ang ingay niya. Huminto ako sa tapat ng bakanteng upuan. Ang tibok ng puso ko malinaw na malinaw. Ramdam ko ang init ng tingin niya kahit hindi pa ako nakaharap. Dahan-dahan akong lumingon. Nandun siya, nakaupo sa pwesto niya, nakatingin sa akin. Ang mga mata niya parang magnet. Hindi ako makakilos. Hindi ako makahinga. Ang ingay ng paresan biglang nawala. Kaming dalawa lang sa mundo. Ang bawat detalye ng mukha niya, malinaw na malinaw. Ang pagod sa ilalim ng mga mata niya. Ang ngiti na hindi umabot sa labi. Parang may gustong sabihin ang mga mata niya. Parang may gustong marinig. Hindi ko kayang umiwas. Hindi niya rin ako inalisan ng tingin. Para kaming nakatayo sa bingit ng bangin. Isang hakbang lang, mahuhulog na. Pero hindi ako natatakot. Naramdaman ko ang paghupa ng lahat ng takot. Ang paghina niya, parang naririnig ko sa sobrang lapit. Ang bigat ng sandali, bumabalot sa amin. Ito na, ang pagiging totoo, ang pagiging ako sa harap niya. Ang mga mata niya, dahan-dahang lumambot. Isang tango lang, pero sapat na. Ang init ng tingin niya, bumalot sa akin. Parang nawala ang lahat ng ingay sa paresan. Tanging ang presensya niya ang naramdaman ko. Ang bigat sa dibdib ko biglang gumaan, parang may bumitaw na tali. Ang pagkalito ko biglang luminaw. Ito pala ang hinahanap ko, ang sagot sa lahat ng tanong. Ang ngiti niya umabot na sa labi, hindi na lang sa mata. Isang tunay na ngiti. Sa ngiting iyon, nakita ko ang sarili ko. Ang bawat pagdududa nawala. Ang bawat takot naglaho. Para kaming dalawang piraso ng puzzle na sa wakas ay nagkasya. Perfect fit. Ang mundo biglang naging mas maliwanag, mas totoo. Hindi ko na kailangan ng salita. Ang mga mata niya, sapat na. Ang pagiging kami, sapat na. Sa gitna ng Mang Tonyos Parisan, natagpuan namin ang katahimikan. Ngayon, iba na ang Mang Tonyos Parisan. Ang dating amoy ng sabaw at kape, ngayon ay parang pabango na bumabalot sa akin. Ang bawat ingay, bawat tawanan, bawat kalansing ng kutsara, musika sa tenga ko. Tumingin ako sa paligid, ang mga ilaw mas maliwanag, ang mga kulay ng poster sa dingding mas matingkad. Parang biglang nagkaroon ng filter ang mundo ko, mas buhay, mas totoo. Si Jeff nakaupo pa rin sa tapat ko, tahimik na nakangiti.
Pero sa ngiting iyon, nakita ko ang buong kinabukasan namin. Hindi na ako nagdududa. Wala nang takot. Ang dating pag-alinlangan nawala na parang bula. Ang pagmamahal ko sa kanya, hindi na lang basta nararamdaman. Ito ay isang apoy na nagliliyab. Malakas, hindi na mapipigilan. Alam kong ito na. Ito na ang simula ng lahat. Ang pagiging kami, hindi na isang tanong, kundi isang pahayag. Malinaw na malinaw, parang umaga pagkatapos ng bagyo. Ang puso ko buong buo na. Handa na akong harapin ang kahit ano, basta kasama ko siya. Ang mundo ko, nagbago na. Ako si Ivy at sa bawat salita ko sa ere, mas naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang dating inay sa puso ko, ngayon ay malinaw na himig. Handa na akong ipahayag sa buong mundo ang pagmamahal ko kay Jeff. Ito na ang aking pinamagandang balita. Maraming salamat sa pakikinig, kabebe. Ayan, mga kabebe, narinig niyo ba yan? Ang lakas ng signal ng pag-ibig ni Ivy. Ang sarap pakinggan ng kwentong may malinaw na frequency. Walang static, walang interference. Ang pag-ibig, parang live broadcast yan. Minsan may technical difficulties, minsan may commercial break, pero ang importante, tuloy ang programa. Kapag nahanap mo na ang tamang wavelength, huwag kang matakot mag-full volume. I-adjust mo ang mic mo, i-on ang red light, at ipahayag ang nararamdaman. Hindi lahat ng pagkakataon may replay. Kaya kung may nararamdaman ka, i-play mo na. Huwag kang maging silent listener sa sarili mong kwento. Minsan, ang pinakamagandang balita, ikaw mismo ang maghahatid. Tandaan, ang puso mo hindi yan script na pwedeng i-edit ng paulit-ulit. Maging totoo ka sa sarili mong programa. Ito si Tito Bebe, nagpapaalala, huwag kang matakot maging bida sa sarili mong istasyon. Over and out. And that's it, mga kabebe. Another story well shared. Napakasarap magkwentuhan to share all the tears and the laughter with you. Before we say goodbye, I want to leave you with this thought from the poem Desiderata by Max Ehrmann. Be yourself, mga kabebe. Never ipilit ang hindi totoo, and don't be cynical about love. Because even when life is dry and full of sadness, true love is always there, like the grass that always grows back. Sana ay nag-enjoy kayo, my dear mga kabebe. If this message touched your heart, please click the like button for me. And para hindi na kayo mahirapan maghanap, subscribe to the channel and hit that notification bell so you never miss our late night chikahan. Huwag niyo ring kalimutang mag-iwan ng comment about your own feelings or story. Thank you so much for spending your valuable time with your Tito Bebe. Always remember to keep your heart open, but keep your standards high. Until next time, mga kabebe, Tito Bebe loves you. Good night and see you soon.